Pero may damo nga umisi dad tapan higit na ni. Fry from Sarangani. Bangus fry. Yan. At tignan natin muna ng kanilang kondisyon. Kung pwede sila dito sa ating palaisdaan. Ayan. 3 days na po itong fry natin dito. Ayan po, isinong ko yung yung nilagyan natin na fine net. Yan, ang tawag po namin dito sa net is sinamay. Yan po ang ating mga bangus fry na galing sa Sarangani. Naka-adapt na po sila sa ating tubig dito. Yan po, nag-ano po tayo, nagpapalabas po tayo ng tubig dahil ilang linggo na pong umulan dito sa atin. Ito, lalabas po ito doon sa Bugay Lagoon, papunta ng Pacific Ocean. Ayan, lalabas sa dagat yan yung tubig natin dito. So brackish po ang tubig namin dito sa Bugay. Brackish. Maghalo po yung tabang na tubig galing sa mga bundok at saka yung tubig ng dagat. So mag-blend po sila pag nag-high tide. So, nagiging brackish ang tawag natin dyan sa tubig na yan. Brackish water. Kaya malinamnam po ang mga ating mga alagang isda rito sa Bugay. So, pinag-aaralan po natin kung anong magiging outcome itong ating mga bangus fry from Sarangani. Ayan. Kuwan lang po yung net natin na yan, 3x6. So may isa pa ako doon na na pinagawa, 3x6 na ganyan din na net. Para paglagyan natin ng net, so magiging dalawa po sila. So 3x6 plus 3x6 equals 6x6. Yan. Para pag 2 weeks time na po sila, hindi masyadong overcrowd ang ating mga fingerlings, ang ating mga fry na yan. Malilit po yan, mga days old lang mga yan. Siguro nung binahe yan galing Sarangani, day old lang sila. So ayan po ang itsura ng ating anong tawag dyan, pagpapalakihan ng fry. Magiging fingerling sila. Pag medyo malalaki na, ayan, pagkakawalan na natin sila dyan dito sa area na to. Lilipat ulit natin. Ganito lang po ang tubig namin dito, pero malinis ito kasi tag-ulan na ngayon, kaya medyo nagbra-brown yung tubig niya. So ito po ng ating paglalagyan pag nagiging fingerlings na yun ating mga bangos. Okay, good morning mga ka-fisherman.
Ulit po, nandito po tayo ngayon sa palisdan natin. Binisita lang po natin kung ano ang sitwasyon ng ating palisdan ngayon. So, 1 week po na umuulan. Ngayon lang po umaraw. Medyo magandang panahon ngayon. So, ito pong nasa kanan ko, ito yung bagong gawa. Dito naman sa kaliwa, ito yung naunang pinagawa natin. So, kunti-kunti lang ang ating pagpapagawa. Mahirap biglayin. Dadako po tayo doon sa banda roon para makita natin kung bakit mayroong rito. Ito po yung tinatawag natin na talakib. Ayan po, may talakib. Tignan natin kung may nakuha tayong kuwan dito. Alimango. Parang wala. Ayan, talakib ang tawag po namin dito. Ayan, pagkuha ng ng alimango. Ayan. Libutin natin. Check natin. Ang ito po, medyo malinaw ang tubig nito kasi wala pa siyang waterway, hindi pa makapasok yung tubig. Po siya. Yan. Papalinis po natin to next week. Ito, may talakib pa rito. Dan ulit tayo dito sa ginawa nating tulay. So, ito po, nakikita natin ng buong paligid dito. Okay naman siya. Medyo may mga dahon-dahon lang na kailangan tanggalin para po yung itsura niya. Maganda.
Kanina po, doon tayo tumawid sa kabila. Ngayon, dito naman tayo sa isang tulay. At tuloy tayo pag-ikot para ma-inspect natin yung paligid. So, ito. Tatawid po tayo. Dahan-dahan bigla. Baka madulas tayo rito. Mahulog tayong bigla. Wala tayong bihisan. So, ayan. Nakatawid na po tayo. Ito po, kung makikita nyo itong itong masukal na ito, kapalinis pa natin ito for development. Ayan. So siguro po balik tayo doon sa sa kubo natin doon. Punta tayo doon. Hindi lang po tayo ng lakad. Meron pa pala dito pwedeng ulamin yan. Yung ng nyug, ano tawag dyan? Ubod. So, ito po tayo. Medyo mababaw pa yung tubig natin. Parang may isda, parang may nakuha itong itong talakib natin dito may nakuha ng alimango. Meron kaya? Tingnan natin. Wala naman. Oh. So ito po yun yung dulo lang natapos nila na pinahukay natin. Yan. So, pwede na po tayong rito, lagay ng mga isda. Magpalaki, mag-alaga. Okay. Ito, may talakib ulit dito. Medyo mababaw yung dito, lupa niya. Tuloy lang po tayo ng lakad at makabalik na tayo sa ating farm sa kubo. Ayan. Okay.